Ang aso mo ba ay nalulungkot, nalulumbay, at walang magawa sa bahay? Naku, agapan mo na bago niya pa maisipang magngat-ngat ng gamit at magngat-ngat ng iyong kamay. Alam niyo ba na ang pagtahol o pagngat-ngat at kagat ang paraan ng ating mga aso para makipag-communicate sa atin at makipag-engage sa mga bagay na nakapaligid sa kanila? Tulad na lamang ng mga golden retrievers. Hindi sila mahilig tumahol, pero ang hilig nilang gawin ay kumagat at magngat-ngat para ma-express nila ang sarili nila kung ano man ang mga gusto nila, kailangan nila. At dahil nga born retrievers sila, gusto nila laging may laman ang bibig nila or laging nakakagat sila sa isang bagay. Good thing is, soft mouth sila. Kaya kahit na may kagat-kagat silang bagay or kahit kinakagat nila tayo, hindi tayo masyadong nasasaktan. Pero syempre, hindi natin maiiwasan dahil aso pa rin ang mga yan. Minsan, sa sobrang excitement nila, sa sobrang saya nila, lalo na pag naglalaro, minsan nasasaktan na nila tayo kahit hindi naman nila sinasadya. Minsan din naman, nakakasira na sila ng mga gamit sa bahay. Yun lang kasi yung alam nilang paraan para ma-relieve yung stress nila at yung pagkainip nila. Ano nga ba yung mga kailangan nating gawin para mabawasan yung pagngat-ngat nila sa mga gamit at sa atin na din? Tip number 1. Pagurin natin sila. May mga dog breeds na talaga naman napakataas ng energy level tulad na lamang ng mga golden retriever at toy poodle. Yan yung mga aso namin sa bahay, sobrang dami talagang energy kaya kailangan pagurin natin sila. Pag napagod sila, syempre magpapahinga na lang sila dahil nga na-drain na ang energy nila and hindi na nila may isipan manira pa or magngat-ngat or mag-play bite sa atin. Pwede natin silang pagurin through exercise like daily walking. Mas maganda kung nawo-walk natin sila at least 30 minutes to 1 hour a day. Pwede natin silang i-walk sa umaga, sa hapon, or sa gabi bago matulog para at least ma-drain yung energy nila at masarap ang tulog nila. We can also drain their energy by playing with them. Like yung fetch, catch ng ball, tug of war, yung mga ganon. Or kahit maghabulan lang kayo or patakbo-takbo sa loob ng bahay, pwede na rin yun basta mapagod sila. O diba, hindi lang sila yung may exercise, pati tayo na rin, at least healthy living, diba? Take note that it is common para sa mga puppies na mag-play bite at magngat-ngat ng mga gamit, lalo na kapag nasa teething period sila or nagpapalit sila ng ngipin. And for some breed, unti-unting mawawala yon kapag nagmamature na sila, like mag-reach nila yung 1-year-old tulad na lang ng mga toy poodle na mas maagang nagmamature compare sa mga golden retrievers. At kung golden retriever ang fur baby mo, you should accept na forever silang puppy. Unti-unti silang magmamature pero sobrang tagal. Usually aabutin ng 3 years pero yung pagkagat-kagat, pagngat-ngat-ngat-ngat, medyo hindi na talaga mawawala sa kanila dahil nga born retrievers sila. Update ko na lang kayo guys kapag 3 years old na si Kuya Harley kung ganyan pa rin talaga na mahilig pa rin siyang magkagat-kagat at ngat-ngat. Pero so far, nag-i-improve naman siya. 2.5 na siya ngayon. Malapit na siya mag 3 years old and ang laki na ng improvement niya since puppy siya. Disclaimer lang guys, itong mga tips na to pwedeng maging applicable sa dogs nyo at pwede din namang hindi. Tandaan natin na iba-iba din ang ugali ng mga aso natin. Number 2, kapag sobra-sobra na ang paninira nila at ang pagpe-play bite nila sa atin to the point na nasasaktan na tayo, let them know na hindi na tama ang ginagawa nila. During play bites, pwede nating iparating sa kanila na nasasaktan na tayo. Pwede tayong umaray, pwede tayong mag-step back, or mag-say ng no or stop, and we have to be firm. Kapag nakinig sila, we can reward them or praise them. Ganon din naman kapag nanggangat-ngat o naninira sila ng mga gamit, we just have to say no. Pag sumunod sila, reward or praise them. Number 3, divert their attention. Kung nasasobrahan na sa pag-play bite ang fur baby mo o napapansin mo na medyo naiinip na siya o nakikita mo na parang nangangati na ang mga ngipin niya dahil nga sa nagtititing na siya, you can divert their attention by offering chew toys. Bago ko sila nilaro ng ball, ang ginagawa nila, nagbabardagulan sila ni Kuya Harley at ninangat-ngat ni Galina ang balahibo ni Kuya Harley. Hindi pala sira or palangat-ngat si Galina ng mga gamit sa bahay, pero trip na trip niya ang balahibo ni Kuya Harley. Sobrang obsessed siya.
Ang ginawa ko para ma-divert yung attention ni Galina at tigilan niya yung balaybo ni Kuya Harley, nakipaglaro ako sa kanila. Speaking of toys, alam nyo ba guys na ito lang ang kaisa-isang laruan ni Kuya Harley na nabubuhay pa hanggang sa ngayon. Kasi lahat ng mga laruan ni Kuya Harley sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. Yes guys, nag-rest in peace na sila, dedo na, wala na, patay na, tinapon ko na kasi ayoko yung pinapagamit ko sa kanila yung may konting butas, sira or ganyan kasi ayoko yung may makain silang mga pira-piraso nun dahil pwedeng ma-stuck yun sa mga bitukan nila or sa tiyan nila at hindi na nila malabas and papa-opera pa yun so gagastos pa na malaki kaya ayun, syempre mahal natin ang mga fur babies natin kaya lahat gagawin natin para safe sila. Alam nyo ba na 2 years na ang Kong Chew toy na to kaya ayan napasa ko na din kay Galina kasi naman sobrang tibay talaga niya. Wala pang ni isang butas, scratch or kahit na ano kaya safe na safe siyang gamitin pa ni Galina. At dahil naman din na siya masyadong ginagamit ni Kuya Harley, nakita nyo naman puro tulog-tulog na lang siya, diba? So si Galina nag-e-enjoy pa sa pagngat-ngat kaya siya na gumagamit ngayon itong Kong Chew toy na to. Si Yuna guys, meron din siya, color pink, yung pinakamaliit yung sa kanya, yung pang puppy pa kasi alam niyo naman syempre, diba? Hindi naman lumalaki si Yuna. Forever puppy din siya katulad ng mga golden retriever na to. Yun nga lang, mas mature talaga mag-isip si Yuna kesa kina Kuya Harley at Galina. Sobrang worth it talaga ng brand na Kong, guys. Pagdating sa toys ng mga fur babies natin, meron din silang ball at iba-iba pang klase ng toy. Sobrang tibay talaga ng mga toys nila at perfect talaga para sa mga large breed na golden retriever. Kasi diba, lagi sila nakakasira talaga ng mga laruan. Minsan nga bibili ako ng laruan, papagamit ko sa kanila, wala mang 1 minute sira na. Ganun kalalakas ang mga ngipin nila sa pagngat-ngat. Although hindi matalim pero ewan ko ba, ang lakas talaga. Kaya sobrang worth it talaga ng Kong Chew toy guys. Kung naghahanap kayo ng matibay na maglalas talaga na laruan as in never pang nagasgas na scratch, nagkabutas whatsoever itong Kong Chew toy na to. Kahit yung chew toy ni Yuna na maliit, never pa talaga. 2 years na and sobrang tibay. Tandaan, normal lang ang pagpe-play bite ng mga fur babies natin. Isang way nila to para makipag-communicate sa atin at ma-express yung nafe-feel nila like yung pag-show nila ng love and affection for us. Ang hindi maganda is yung sobra na at kung nakakasakit na. Lupat kung gagawin din nila ito sa iba. Pero may mga paraan para malesen natin yon at sana nakatulong kami sa inyo for today's video. Share nyo na rin sa iba para makatulong din tayo sa kanila. And the more na i-reward mo sila sa mga bagay na